Isang imahe ng Santo Niño sa Navotas City. Aba, dinudumog ng marami sa mahabang panahon. May misteryo daw na bumabalot, naghihimala daw, at nakakagamot ng mga karamdaman ang langis na umano'y nanggagaling sa mismong puon. May katotohanan ba? O bunga ng matinding pangangailangan na may mapanghawakang pag-asa ang nagdedesperado? Ano ang tunay na kwento sa likod ng mga milagro ni Santo Niño? Ang berbo ay nagkatawang tao. At nakibuhay sa gitna natin. At ang berbo ay nagkatawang tao. At nakibuhay sa gitna natin. At ang berbo ay nagkatawang tao. At nakibuhay sa gitna natin. At ang berbo Kahit delikado at may banta pa rin ang pandemya, hindi natitinag ang panata ng ilang debotong magtipon-tipon tuwing hapon ng Huwebes para manalangin. Naghahangad ng maibulong ang kanilang mga hinaing at dasal sa harapan ng pinaniniwalaang milagrosong Santo Niño. Pinagaling po ako ni Ninyo, kaya po nagpapasalamat po ako. Nung September 16, nalumpo na po ako, hindi na ako nakalakad. Yun lang is na yun. Yun ang nagpagaling sa akin ako. Yung nakita ko siyang liligo na lang yung kanyang mukha. Matagal nang nangongolekta ng mga imahen at puon si Jojo Imson. Hindi para gawing mga dekorasyon lang sa bahay, kundi paraan niya ito para mas mapalalim ang kanyang pagdedebosyon. Kasi bata pa ako, mahilig na ako sa Santo Niño eh. Yung para bang namulat yung isip ko na malapit yung kalooban ko sa Santo Niño. Siguro dahil din sa debosyon ng mga pamilya ko. Wala naman kaming Santo Niño that time. Gustong-gusto ko siya. Ngayon, lagi kong kinukulit si Lola na sabi ko, La, baka po pwede, pagawa mo naman ako ng Santo Niño. Yun, kakukulit. Saka siyempre, paborito ako ng Lola ko eh. Kaya pinagawa niya ako, 10 taon ako noon nung pinagawa niya ako ng Santo Niño. Yun ang kauna-unahan naming Santo Niño. Kwento ng nanay ni Jojo na si Aling Nilda, ipinanganak na may diferensya sa mata ang kanyang bunsong anak. At kahit hindi ipinapakita sa kanya na nasasaktan ang loob nito sa tuwing nakakaranas ng mga panlalait, alam niyang isa sa mga panalangin ni Jojo noon ang mapaayos ang banlag niyang mga mata. After ko sa operating room, binaba ako sa laser room. I-reset daw yung mata ko. Pero nung tinanggal nila yung takip, wala akong nakita kundi maputing-maputi. Sa sarili ko noon, sabi ko, Ninyo, ikaw na yung bahala. Pero kung ito yung tadhana na matanggal yung paningin ko, sabi ko sa kanya, wala pa rin pagbabago. Hindi pa rin magbabago yung pagtawag ko sa'yo. Alam mo, parang biglang may liwanag na gumanon eh. Nakita ko ng buong buo. Parang bumalik sa normal, yung paningin ko, ganon. Kaya nagulat yung doktor. Pagkalipas ng ilang taon, matapos ang operasyon sa mata, isang pangitain sa panaginip ni Jojo ang nagdala sa kanyang mga paa para unti-unting matuklasan ang tila naging misyon na niya sa buhay. Naglalakad ako sa parang palayan, tapos malayo pa lang nakakita ako ng isang bata. Alam mo, nakatingin siya sa akin na hanggang palapit ako ng palapit, yung iba yung tingin niya. Bilugan yung mukha ng bata na hindi siya ganun kaputi. Natapos yung buhok niya para bang kulot-kulot na ganon. Tapos ang suot niya parang siya nakakamesa de chino. Tapos nakapanjama siya. Na nararamdaman ko na si Ninyo yun eh. Alam kong siya yun. Hanapin mo ang ulan ng aking imahen. Darating ang panahon na merong gagampanan ang muntikong larawan. Isang taon ang lumipas. Nagalugad na halos lahat ni Jojo ang iba't ibang mga pagawaan ng mga santo. Hindi pa rin niya makita noon ang tinutukoy ng batang lalaki. Hanggang sa dumating ang gabi na muling nag-cruise ang landas nila ng bata sa panaginip. Paglapit ko sa kanya, sabi ko, Ninyo, hindi ko makita yung larawan mo. Hindi ko makita yung ulong pinahanap mo. Pwede ba? Iba na lang. Hindi siya kumikibo. Alam mo yung tawa ng tawa. May hawak siyang kaprasong patpat na naglalaro siyang ganon. Saan ko hanapin? Ayun no. Tinuro niya. Tapos para bang TV.
na nakita ko yung pinto nung shop, ng talyer. Tapos yung parang highway na yung mga nagdadaan. Pagising ko, sabi ko, hala, alam ko to. Sabi ko, parang sa Bacolor to. Sabi ko sa kanyan ganon. Puntahan ko, sinadya ko talaga yung nakita kong lugar na yon. Sa may pinto. Paglinga kong ganon, patong-patong yung mga ulo doon sa bookshelf. Parang may lumabas na ganong ulo. Nilapitan ko siya. Nung nakita ko siya, iba yung naging dating. Sabi ko, ay, ito yun. Laking tuwa ni Jojo nang mabili sa mas murang halaga ang ulo at mga kamay ng Santo Niño. Darating ang panahon na merong gagampanan ang muntikong larawan. 2014 nang masaksihan ni Jojo ang unang milagro ng imaheng pinahanap sa kanya ng batang lalaki sa panaginip. Natitig ako dun sa Santo Niño. Tapos nakita ko para siyang, alam mo yung may tumutulo dito. Nung hinawakan ko, ay langis. Talaga nung inamoy ko, mabango. Sabi ko lang sa kanya, Ninya, ito na ba yun? Sabi niya, lumabas ang langis sa larawan niya na ang kapangyarihan Diyos ay nandyan. Ang liwanag ng Diyos ay nandyan na laging tatanglaw. Na sa kabila ng madilim na mundo na sinasadlakan ng tao sa ating paglalakbay, nandyan yung liwanag niya. Bukod kay Jojo, isa sa mga unang nakasaksi sa paglalangis ng tinawag nilang Santo Niño de Gracia ay ang pintor at iskultor ng mga santo na si June Camba. Muling dinala kasi ni Jojo noon sa Bacolor, Pampanga ang puon para papinturahan at pagandahin ang muka. Naglalangis po yung kamay niya hanggang sa mukha. Naglalangis. Kahit anong pahid kong pintura, ganun pa rin. Sabi ko, kakaibang Santo Niño to, bakit natutuyo? Nag-Himalayan, sabi sa akin. Naglalangis yan, sabi. After 3 days, nadisgrasya ako dito sa iwi. Paggising ko, nasa ospital na ako. Mulo ko nun, maga. Una kong naisip si Kuya Jojo, tinawagan ko siya. Kuya Jojo, baka naman pwedeng pabulong sa Santo Niño mo yung nirepent ko kasi nadisgrasya ako kahapon. Sana agad ako makarecover, sabi ko sa kanya. Tapos nagbibigay na siya ng langis. Awa ng Diyos, makarecover din agad. Maglalakbay ang munting larawan na makikipanuluyan sa bawat tahanan upang magbigay ng kapayapaan, kaligayahan at katugunan sa kanilang mga hibik. 2016 nang simulan ni Jojo ang pag-aakyat sa mga bahay-bahay ng naglalangis na Santo Niño de Gracia. At isa si Rina ang napagmilagrohan daw. That time talagang may struggle sa health ko na sobrang everyday umiiyak ako. Dumating ako sa point na yung isang doktor, sabi niya, candidate daw ako for colon cancer. May bibisita sa atin. Si Santo Niño de Gracia nga daw. Na nagiging basa siya talaga. After nun, bumalik ako, nagpa-second opinion ako. Pagpunta ko dun sa isang doktor, siya yung mismo nagsabi na clear. Noong October 2019, isang pamilyar na tinig daw ang muling narinig ni Jojo habang taimtim siyang nagdarasal. Ang munting larawan ay mamamahinga para sa isang sama-samang pananalangin. Santo Niño, mariting Nung bago mag-pandemic, talagang napakadaming tao na dumadayo. Yun ngang upuan naming 50, kulang pa eh. Maraming nagsabi na tuloy natin yung dasal. Kasi yan lang yung pangkakapitan natin eh. Yung pagbibigay ng mga milagro ng isang imahen. Yung bang nagpapaalaala lang sa atin na sa kabila ng kabisihan natin sa buhay, nandyan sila na nakagabay at nakapatnubay sa atin na hindi tayo pababayaan saan man marating ang buhay natin. Para lubos na maliwanagan, minabuti namin na ipasuri at hinga ng paliwanag ang simbahan tungkol sa sinasabing kakaibang nangyayari sa pinagawang Santo Niño ni Jojo. Yung mismong phenomena ng paglalangis ay hindi bago sa simbahan. At ito nga ay kadalasang kinukolekta nila sa mga bulak, ganyan. Tapos pinamimigay sa mga may sakit at ginagamit yan bilang pagpapagaling. Ang magde-declare na may milagro nagaganap ay ang simbahan matapos ang masusing pag-aaral ng phenomena. Itong Santo Niño ito, ayoko magbigay ng statement kasi hindi ko nakita. Walang langis na lumabas. Sa darating na ika-21 ng Abril,
sisimulan ang 1 taong selebrasyon ng ika-500 taong anibersaryo ng Kristyanismo sa Pilipinas. At kagaya ng unang imahe ng Santo Niño na iniregalo ng Espanya sa isang raha sa isla ng Limasawa, pinaniniwalaan ni Jojo na ang milagro ng Santo Niño de Gracia niya ay ang muling pagpapaalala na walang katapusan ang pagmamahal sa atin ng may kapal.